Gusto mo rin bang magkaroon ng borderless printing? Yung mga printer mo na Epson 3210, Epson 5290, at kung ano pang mga compatible na mga printer, at hindi mo naman kayang gawin, i-message mo lang ako sa aking Facebook page para ako na mismo yung gagawa dyan sa computer mo via online support at napakamurang halaga lang. At sa mga kailangan din ng mga Microsoft Word or kung ano pang mga software na kailangan yung i-install para dyan sa mga sisimulan yung printing business, message nyo lang ako at super affordable lang naman ng aking serbisyo. Marami na akong nagawang content na ganito pero uulitin na lang natin kasi napakaraming pagbabago dito sa Canva at nawala na yung mga credit na pwede natin gamitin para sa pagpipixel enhance or para ma-upgrade natin or ma-improve yung mga picture ng mga customers natin. Meron nga pala akong customer na gustong magpa-print ng ID pero ayaw niya magpa-picture ng bago. Ang gusto niya yung dati lang niyang kopya na hard copy, ayun lang yung gagayahin natin. Kaya naman, nakita ko na medyo luma na yung kanyang output or yung kanyang printout. Kaya i-scan ko muna yon. Eto, enhance natin dito sa Canva at gagamit tayo ng cutout.pro. Eto mga tropa, no, sundan nyo lang to para sa mga newbie, sa mga hindi marunong mag-edit. Eto, pindot-pindot system lang to. So, una nyo gagawin, mag-customize size kayo. 1250, 1250 pixel. Tapos, create design. And, next nyan, i-upload nyo dito yung picture ng customer ninyo na na-scan ninyo sa inyong mga computer. Dapat dito meron kayong scanner pagka ang binibigay lang sa inyo ni customer ay yung mga hard copy nila na luma. At next natin na gagawin dito, kailangan natin i-remove yung background niya. Para magamit nyo tong remove background na feature ni Canva, kailangan naka-pro yung inyong mga account. Message nyo ako sa Facebook page kung gusto nyo mag-avail ng Canva Pro. So, i-click ko lang to, automatic na mawawala yung background niya. Kasi nakita nyo naman, sadya na madilaw na talaga yung kanyang output. Dahil ayun nga yung kanyang pinaka hard copy ay medyo luma na talaga. At napapansin nyo dito, yung kanyang pinakagilid na part, hindi siya saktong-sakto. So, gagamit tayo dito ng enhance or yung expand na application. Dito, i-click nyo lang tong edit. Hanapin nyo dito sa Magic Studio yung expand. Makikita nyo to, yung parang merong bugs. Click nyo yan, tapos i-click mo lang tong whole page. And click mo yung expand. Sa paggamit na itong expand, hindi nyo na kailangan ng credit. Unlimited use to. Dati mga tropa, yung pixel enhancer kasi unlimited use din yon. Pero ngayon medyo nagbago. Kaya hindi natin magagamit yon. Dati sa mga previous kong tutorial, ginagamit ko yung pixel enhance. Pero dito gagamit tayo ng cutout.pro. So makikita ninyo dito, nagkaroon ulit siya ng background. Pero okay lang yan. Pili lang tayo dito sa nag-generate yung medyo sakto na yung pinakagilid niya. Eto, kagaya neto or hanap tayo ng medyo mas matino. Medyo magulo pa yung dito niya na part. Pagka ganyan na medyo hindi pa kayo satisfied sa na-generate na output mga tropa ko, click mo lang ulit yung generate new result para mag-generate ulit siya ng bago. And so far kahit papano medyo okay na siguro etong pangalawa at eto na siguro yung gagamitin natin. Click nyo lang yan and click nyo yung done. So nakita nyo yung pinaka edge nya medyo naayos na or nagkaroon ng ibang detalye. And next natin, remove background ulit natin siya. Makikita nyo mga tropa, no, hindi maayos yung kanyang pagkaka-scan kasi ganyan na talaga yung kanyang pinaka-print out, hindi na talaga maayos, as in luma na kasi talaga yon. So dati sa mga tutorial ko, gumagamit ako netong pixel enhancer. Pero dahil nga sa mga pagbabago ni Canva, isa na lang yung credits niya. So dati siguro pinapasample lang sa atin, ngayon 1 credit na lang yung binibigay niya. Pero kung syempre, kung gusto nyo yung serbisyo ni Canva, mag-subscribe kayo dito para sa another 150 credits. Eto mga tropa, no, hindi porket naka-pro kayo, magagamit nyo na yung ibang mga application dito. Kasi yung iba dito ay mga third party. Kumbaga hindi sa mismong Canva yon. Kumbaga partnership lang ni Canva yung mga ibang application. Pero anyway, ituloy natin yung tutorial natin. Once na nakita natin na accommodate na yung pinakagilid niya, so far para sa akin okay na tong ganito kahit hindi naman siya masyado
masyado pulido. Medyo tolerable naman siya. Dito sa part na to, medyo hindi lang ako satisfied. Pero anyway, mukhang okay naman na to. Next natin dyan, ida-download natin siya. And i-click nyo mga tropa ko itong transparent background. Dito wala na kayong iba pang gagawin dyan. Once natapos nyo nang ma-download yung file, i-upload nyo lang siya dito sa cutout.pro. Dito meron din tayong tinatawag na mga limits or mga credits. Pero hindi natin kailangan yon dahil gagamitan natin siya ng snipping tool. And dito nakita nyo naman medyo nag-enhance na yung mukha ng customer natin kumpara mo dun sa pinakaunang output natin. So i-click pa natin tong fidelity, medyo mas maaayos pa ata natin dito pag kinlik natin tong fidelity. And kung sa tingin nyo kung ano yung mas quality para sa inyo, ayan, pili lang kayo kung quality or fidelity, nasa sa inyo. Pero ito na lang yung pipiliin ko para sa akin. So next natin dyan, i-click nyo na lang tong pre-download. Select nyo lang yung PNG. And next naman natin, i-click nyo lang tong retouch photo online. And i-upload nyo rin dito yung file na na-download nyo sa kanila. Kaya natin to gagawin mga tropa ko para yung mga kulay itim dito ma-restore. Ayan, etong part na to para maging maayos. Antayin lang natin mag-loading. So ayan, medyo itim na at nawala na yung pagka-smudge or pagka-wear and tear ng lumang mga photo. So far, mas presentable na siya. Ito, yung mga ditong part, ayusin lang din natin. So far, so good na mga tropa, no? So okay na yan. Wala na tayong iba pang gagawin dyan. Kung meron pa kayong ibang gustong gawin, ayan, pwede nyong practicein itong mga ibang tool na nakalagay dito. And yung brush, pwede nyo siyang paliitin. Ayan, no? Pwede nyo rin siyang palakihin. Nasa sa inyo. Ayan, di ba? Napapalaki natin. Ayan, so click ko lang tong done. Tapos eto, para makuha natin to, try natin tong i-click yung continue. So ayan, no, di ba? Makukuha na natin to pero walang nakalagay dito na download mga tropa ko, no? So next natin na gagawin dito, kuha tayo ng snipping tool. Kuhain lang natin ng ganyan. And ayan, nakita nyo naman, okay na yan para sa akin. So next natin na gagawin, punta ulit tayo dito sa Canva. Huwag nyong i-close yung ginawa nyo kanina. Kuha lang kayo ulit ng bagong page. Tapos dito, ipipaste natin yung galing sa cutout.pro. Tapos, i-maximize nyo lang to or palakihin nyo lang. Sagad nyo lang ng ganyan. And next natin, remove background. Para mawala itong mga output na yan. Ayan. So, okay na siya. From here, ito yung pinaka-start natin. So, ito na yung pinaka-output natin ngayon. Ida-download nyo lang siya. Kung gusto nyong transparent background, nasa sa inyo. And sa mga background nga pala, no, pwede kayong pumili dito. Explore nyo na lang din. So, paano nga ba palitan yung mga background? So, dito, i-click nyo lang muna yung background. Ayan. Pinaliit ko lang muna to para ma-click ko yung pinaka nasa likod niya. Kung kulay pink yung gusto niya or ganyan, blue or normal white or kung ano pa mang gusto ng customer nyo, kung dilaw or orange, di ba, yung mga ganyan. Or i-click nyo mga tropa itong color wheel kung saan nyo gusto na kulay. So halimbawa ganyan yung kulay na gusto nyo, or halimbawa nga kulay puti lang yung gusto nyo as in plain lang. Ayan, okay na. So etong part na to, medyo hindi ata natin naayos dito sa part na to. Pero anyway, sa inyo, ayusin nyo na lang din yung paggawa nyo. Pero nakita nyo naman yung pagbabago na ginawa natin. Hindi tayo gumamit ng mga credits. So eto, download na natin to. Page 2. And next na gagawin natin, once na ma-download na natin to, pwede na natin siyang i-drag dun sa ating Silhouette Studio na template. So ayan, nakita nyo naman, maayos na yung kanyang output or maayos na yung kanyang magiging possible na print out. Ganun lang kadali mga tropa, no? Hindi nyo na kailangan ng Adobe Photoshop skills. Kailangan nyo lang sundin yung mga pinagagagawa natin na click lang, diba? Na-enhance na natin from dito na output, diba? Balik tayo dito, from dito na output dun sa scan natin at eto na siya ngayon, diba? Kung gusto nyo nga pala mag-avail ng mga template natin na agaya ng ginagamit ko, in-upload ko na siya dito sa Rocket PH, 120 pesos lang. And mga tropa, kung hindi nyo naman afford, walang problema, pwede nyong gawin etong mga template natin. Meron din akong mga tutorial kung paano gumawa ng template na ganito. Pero kung gusto nyo akong suportahan, abili nyo na lang etong template na to. Hindi ko kayo
pilit na i-avail to mga tropa, no? Kaya nga gumawa ako ng tutorial para kung hindi nyo afford, wag na kayong gumastos. Yun lang. Siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Sa mga gustong mag-avail ng mga lifetime template, kung into printing business talaga kayo, message nyo lang ako sa ating Facebook page. At lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.